ating chairman. Please welcome Mr. Arnold Corpus! So, ako po, ay Mr. Arnold Corpus po, bali po, taga Cavite po ako. Ako po ay dating service crew sa McDonald's. So, yung malayo ko lang sumisigaw na sa inyo. Hi ma'am, sir, good morning, welcome to McDonald's. Yung po yung trabaho ko for the past 3 years na nagtrabaho ko sa McDonald's dahil po, nahihirap lang po kami. Pagkatapos anakan ng tatay ko yung nanay ko ng shop, iniwan kami. Yan. So nakabili lang po siya, isang ticket. One way lang po, papunta kay San Pedro. Kaya nasabi ko sa sarili ko, kung pinaganak ako mahirap, hindi ako mamamatay na mahirap. Tama? Kasi kung ilalagay natin sa isip natin na mahirap ang buhay, siguro wala nang Pilipinong mga ngarap pa. Tama ba yun? Pero dahil mabait ang Panginoon, okay, binigyan niya ng pagkakataon yung mga mahal nating may-ari para tulungan tayo para marating yung mga pangarap natin sa buhay. Palapakan natin yung tatlong may-ari ng kumpanya. Si Dr. Ed, Sir John, at si Sir Francis. So, ako po nung nagtatrabaho po ako sa McDonald's, kagaya po ng ibang mga service crew, wala po akong inspirasyon kundi yung pamilya ko. Sabi ko, mayakat ko lang yung pamilya ko sa buhay, okay na. Kasi po sa gabi po, nag-aaral po ako sa ama, sa araw naman po nagtatrabaho. So, nung nakagraduate po ako ng kursong programming, sabi ko, kailangan mag-aaral po uli ako. Nakapag-aaral po uli ako sa ama, computer tech naman yung natapos ko. Tapos yung pangatlong course na pinag-aralan ko, accounting, hindi ko na po tinapos yun. Bakit? Ang daming graduate, walang trabaho. Sabi ko, mag-abroad na lang ako. Kaya lang po, marami rin ako nakita, especially po yung mga kapatid ko na high school graduate lang po. Pagka-graduate nila ng high school, nag-try po mag-TNT sa Korea. Eh nakakalungkot man pong sabihin, for the past 10 years na nag-TNT yung kapatid ko sa abroad, hanggang ngayon po hindi pa po sila makauwi. Eh tatlo sa mga kapatid ko po, nagsapalaran po sa abroad. Ngayon po, yung dalawa po, nahuli sa Korea at nakulong. Pero nung nakalaya po sila, nakauwi po sila din sa Pilipinas, balik na naman po yung buhay nila, mahirap na naman. Sabi ko, ba't ganon? Lahat naman ng mga pagsusubikang ginagawa namin. Pero ganun talaga ang buhay, kailangan lumabang ka. Hindi pwede, pag nadapa ka, diyan ka na lang. Kailangan, pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na bumangon ulit, i-grab mo na. Kaya ang ginawa ko po, nung nakagraduate po ako ng college, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lahat para yumaman ako. So ginawa ko, pinasok ko po lahat. Nag-factory worker po ako, nagtrabaho ko sa iba-ibang company, hanggang sa may lumapit sa akin. Sabi sa akin, Arnold, ba't hindi mo try mag-extra-extra? So, yun po, nag-try din po ako mag-teleserye. Yung unang eksenang pinaglabasan ko doon, pa-extra-extra lang. Kaya lang, meron pong dumating na break sa buhay ko. Ang eksena ko po doon, re-rating ko si Judy Ann. Pwede yan. So, gidrop ko yun. Kaya lang po, sabi ko, ba't ganun? Lagi na lang extra. Okay,
hindi ko lang rin kita. So, lumalaki po yung pamilya namin, yung mga kapatid ko, lumalaki, hindi makapag-aral na maayos. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataong baguhin yung buhay ko, sisiguraduhin ko, ibabalik ko rin sa ibang tao. And God answered my prayer through network marketing. So, nilapitan ako ng kaibigan ko, ay, palakpakan natin, nandiyan si upline ko, si Eric Rodriguez, at si Maricar Santos, palakpakan natin. Nandiyan din yung pinaka-mentor ko, walang iba ko, hindi si Ruel Caborlay, palakpakan din po natin. At syempre, yung tatay po ng buong DTA, si upline Roy Cueto. So, nilapitan po nila ako, sabi nila sa akin, Arnold, ba't hindi mo i-try ang alliance? Ginawa ko po noon, sinubukan ko po, sabi ko, sige, try ko lang. Nung pinapaliwanag na po sa kanila yung negosyo, sabi ko sa sarili ko, ano ba makukuha ko dyan? Sabi nila sa akin, magkakaroon ka ng chance makarating sa abroad. Hindi niyo po na itatanong, pangarap ko po talaga makapag-abroad. Kahit man lang madalaw ko yung mga kapatid ko sa ibang bansa, masaya na ako. So, nung pinaliwanag po nila sa akin yung US trip, sabi ko, anong gagawin dyan? Kailangan mo lang makakuha ng 200 tao sa loob ng 1 taon. Nung inimitahan po ako nila, ako lang po mag-isa. Dito rin po, naalala ko, dito rin sa lugar na to, last year, umatid po ako, mag-isa lang po ako. Wala po akong dalang downline, sarili ko lang. Sabi ko sa sarili ko, darating yung panahon, next year, yung grupo ko, dadami din. Marami siguro hindi nakakakilala sa akin, nakikita lang ako sa office, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Pero habang ginagawa ko yung negosyo, andoon yung pangarap ko na dito matutupad sa Global lahat. Ginawa ko po, araw-araw nagbebenta kami ng products, araw-araw nag-i-expand kami ng negosyo. Yung iba, pinagtatawanan din kami. Ano naman yung ginagawa mo? Recruit ka na naman, alive ka na naman, alive forevermore na naman yan. Ay, ano na naman yung ibebenta mo sa amin, Arnold? Kaya lang hindi ko po pinakinggan yan. Alam niyo kung bakit po? Ang dahilan ko po kung bakit po ako sumali dito sa Alliance, walang iba po kundi yung pamilya ko. Kaya sa akin lang po, kung sasali po kayo dito sa Alliance, siguraduhin nyo lang po na ang dahilan po kung bakit kayo sumasali dito ay yung pamilya nyo. Okay po ba yun? Kasi po, walang mas importante pa po hindi sa mga mahal natin sa buhay. Yung nanay ko po, 59 years old na po, kasi celebrate lang po niya ng birthday niya. Sabi ko sa nanay ko, Nay, darating yung time, pababago rin yung buhay natin. And alam niyo po, dahil po dito sa Alliance, dito po unti-unti rin natupad yung pangarap po namin. At dahil po sa Alliance, nakabili na rin po ako ng brand new Mitsubishi Adventure. So, ang pangarap ko lang po, makuha po yung US trip. Ang hindi po alam ng iba, habang kinukuha mo yung mga pangarap mo sa buhay, unti-unti rin ibibigay sa iyo ng Panginoon yung mga bagay na deserve mo. Sa trabaho ko nagtrabaho, hindi ko alam, yung mga tao ko dumadami na ng dumadami, hanggang sa nung nakabili na ako ng adventure, mas marami nang naniwala sa akin. May nagsabi pa nga sa akin isang kaibigan ko, Arnold, pag nagkakotse ka dyan sa Alliance, papaputol ko yung daliri ko. Alam niyo po, nung nagkakotse ako, una kong pinalikan yung tao yun. Tingin niyo, nagpaputol ng daliri o hindi? Alam niyo po, pumunta ako, may dala akong itak. Sabi ko, tingnan ko lang yabang mo kung magpapaputol ka ng daliri. Alam mo, sabi sa akin ng taong yun, nauna ka na kasi. Alam niyo po, marami sa atin dito, baka hinihintay munang maging successful yung taong nag-imbita sa kanya bago sumali. Tama ba? Kaya lang po ako baliktad, dahil may mga pangarap po ako sa buhay, sabi ko sa sarili ko, walang mahabang panahon sa pagkuha ng pangarap. Ako po, sumali po ako sa Alliance in Motion, 3 years na po yung Alliance. To be exact po, 1 year pa lang po ako dito, pero hindi ko rin po akalain dahil din po sa Alliance, nakabili na rin po ako ng brand new condominium sa Avida Tower.